Bukod sa mga viewers natin na naandito sa Pilipinas, alam ko din guys na meron din tayong mga viewers na nagtatrabaho sa ibang bansa, or ito yung mga tinatawag natin na overseas Filipino workers, which is yung mga OFW na kaibigan natin. So yung ilan sa kanila ay nagtatanong sa akin na DJMA, baka naman pwede mo kaming bigyan ng idea kung ano ba yung mga content na pwede namin gawin dito para kahit papano is mag-grow naman yung YouTube channels natin. So I suggest guys, tapusin nyo itong video na to kung ikaw man ay nasa Pilipinas or kung ikaw man ay nasa abroad para magkaroon ka ng idea kung ano nga ba yung mga pwede nyong gawin na content na pwedeng magpalago sa channel nyo. So hindi na natin papatagalin to guys, let's go! So yung una guys is pwede kayong gumawa ng vlog regarding doon sa requirements, no? Paano kayo nakapagtrabaho dyan sa bansa nyo ngayon, and at the same time, paano ka ba nakapunta dyan. So sa pagbabahagi ng ganitong informasyon or information sa mga viewers nyo is nagkakaroon sila ng interest, no? Sa mga na-experience mo dyan abroad, or sabihin natin is nagkakaroon sila ng bagong kaalaman kung ano nga ba yung mga kailangan nilang kunin na requirements or ano yung mga seminar na kailangan nilang attenan para kahit papano magkaroon sila ng tsansa na makapagtrabaho abroad. So hindi lang ikaw yung magbe-benefit dito, pati yung mga viewers mo, kasi susubaybayan ka na nila, and at the same time is dun ka na nila makikilala kasi isa ka sa nakatulong sa kanila para makapagtrabaho sila sa abroad. So yung pangalawa guys, no, wag mo ipagdamot yung information, lalo na sa kung magkano yung sinasahod mo dyan sa napasukan mong trabaho. Yung pagbibigay ng information sa ganitong klaseng platform guys is hindi naman masama. At ang maganda kasi dito guys is mamomotivate mo or magkakaroon ng inspiration yung mga magiging viewers mo dito sa YouTube na para kahit papano magkaroon sila ng idea kung magkano nga ba ang sinasahod ng isang OFW sa ganitong bansa, or sabihin natin sa ganitong larangan. Diba? So sa pamamaraan na to guys, nakakatulong kayo sa kanila para magkaroon sila ng idea, and at the same time bilang OFW, nagkakaroon ka din ng benefit at dito pwedeng lumago yung channel nyo. So yung pangatlo guys, ito madali lang ito para sa inyo, no? So ibahagi nyo kung ano nga ba yung lifestyle ng isang OFW. Kasi guys, alam naman natin guys na ang pagiging OFW is sobrang hirap. Kasi ako guys, naranasan ko yan nung ako ay nagtrabaho sa barko. So katulad nung sinabi ko dun sa nakaraang vlog ko, is na-experience ko yan way back 2019. So nakaisang kontrata lang tayo. And hindi ganun kadali. So guys, malaking chance para sa inyo bilang OFW na magkaroon kayo ng mga followers, subscribers, or supporters dito sa YouTube kung kakausapin nyo sila or ibabahagi nyo sa mga magiging viewers nyo kung ano nga ba yung mga na-experience ng isang OFW. Especially kung ano ba yung nagiging lifestyle nyo dyan, depende kung saang bansa kayo naroroon. So yung pang-apat guys, no, alam naman natin guys bilang OFW na nakakagala kayo dyan sa bansa, kung nasan man kayo, no? So dito guys, pwede nyong ibahagi yung magagandang destination or sabihin natin yung mga magagandang landmark dyan sa bansa na pinagtatrabahuhan nyo. Kasi guys, iba pa rin talaga na bilang isang OFW na even though mahirap, isipakita nyo sa mga viewers nyo na kung saan kayo nakakagala, ano ba yung ginagawa nyo pag kayo ay day off, no? So dito mas na-inspire yung ating mga viewers na nasa Pilipinas at nagkakaroon sila ng idea, no, na kung ano ba yung pwede nilang makita dun sa lugar na yon. So yung panglima guys, no, wag nyo din kalimutan gumawa ng vlogs regarding doon sa ano ba yung mga benefits ng pagiging isang OFW. Kasi lingid naman sa kaalaman nyo, syempre bilang tayo ay naninirahan sa Pilipinas, hindi naman lahat ng tao dito ay alam nila kung ano yung mga benefits na nakukuha ng isang OFW. So bilang isang OFW guys, pagkakataon nyo na ito para magbigay ng information sa aming mga tao na walang kaalam-alam. Like for example, ako hindi ako nag-abroad, so wala akong kaalam-alam kung ano nga ba yung mga benefits na pwede ko makuha pag ako ay nagtrabaho abroad. So pagkakataon nyo na ito para magkaroon kayo ng fan base, and at the same time nabibigyan kayo ng chance na lumago yung channel nyo. So yung pang-anim guys, tingin ko madaming magiging interesado dito, no, especially kung ikaw man ay OFW na nanonood ngayon. So yung idea pa na pwede kong ibahagi sa iyo is pwede mong i-share sa mga viewers mo, gumawa ka ng vlog regarding doon sa magkano lahat ng nagastos mo bago ka makapagtrabaho abroad. So madaming mga viewers natin dito sa Pilipinas ang nagre-research niyan, lalo na wala silang idea kung magkano yung ire-ready nila na budget, kasi yung iba dyan paalis na, yung iba naman dyan is nagbabalak mag-abroad. So syempre bilang tayo ay isang tao na nasa Pilipinas,
na walang idea, no, na kung magkano yung pwede natin magastos pag nagtrabaho tayo sa bansa na yun, for sure magkakaroon ka talaga ng madaming viewers sa ganitong content. Lalo na sobrang informative ng ganitong content na gagawin mo. So para sa akin guys, yung pang-anim is talagang wag nyong kakalimutan gumawa ng vlog regarding doon sa mga nagastos nyo or kung magkano yung total na nagastos nyo bago kayo nakapagtrabaho dyan sa bansa na nandun kayo ngayon. So yung pampito guys, hindi ko alam kung pwede nyo siyang gawin sa working place nyo. Pero para sa akin guys, yung pampito is wag nyong kakalimutan na magbahagi ng information about doon sa pinagtatrabahuhan nyo mismo. No? Kasi iba pa rin na makita ng mga viewers nyo yung actual na working place nyo. Kasi guys, alam ko may mga working place na pwede nyong videohan, yung iba naman ay hindi kung hindi kayo papalarin. Pero kung pwede nyong kunan ng litrato or sabihin natin kung pwede kayo mag-record ng video or konting pasilip lang doon sa pinagtatrabahuhan nyo, like kung factory man yan or ikaw ay namamasukan. So gawin nyo yun guys, para kahit papano is nagkakaroon ng idea yung mga magiging subscribers nyo doon sa kakahinat na nila pag pinasok nila yung ganong klaseng trabaho. So yung pangwalo guys, ito wag na wag nyong kakalimutan gawa ng vlog dito, especially sa mga OFW na nanonood ngayon, is yung personal experience mo bilang isang baguhan, no? So alam natin guys na sobrang daming experience lalo na pagka bago ka sa abroad. Ako naalala ko nun guys, yung unang buwan ko nung nagtatrabaho ako sa barko is talagang totoo pala yung sinasabi nila na kung nandito ako sa Pilipinas, sasabihin mo hindi kakayanin ko. Malakas ang loob ko, hindi ako ma-homesick. Pero pag nandun na kayo guys sa mismong bansa na pagtatrabahuhan nyo is parang minsan naatakihin kayo ng homesick or parang ma-homesick kayo, mamimiss nyo yung mga kasama nyo sa Pilipinas, no? So kumbaga normal talaga siya na nararanasan ng mga bago sa ibang bansa. So hindi na natin i-discuss dito guys kasi baka mawalan kayo ng content, no? Lalo na dun sa mga kaibigan natin na OFW dyan. So guys, wag nyo kakalimutan na gawan ng vlog yun, ano, yung personal na experience nyo nung kayo nagsisimula pa lang na magtrabaho or bilang isang baguhan na OFW sa ibang bansa. So nandito na tayo guys sa pang-siyam. Okay? Ito guys, magiging tingin ko, no, magiging interesado. Hindi lang yung mga viewers natin na OFW, and at the same time, pati na rin yung mga magiging viewers nyo kung ikaw man ay isang overseas Filipino workers, no. So wag na wag nyong kakalimutan gumawan ng vlog or sabihin natin, mag-focus din kayo dito doon sa mga vlogs regarding sa mga ano ba yung mga naipundar nyo bilang isang OFW, ano na ba yung mga na-invest mo, like for example, napagtapos mo yung anak mo, nakapagpatayo ka ng bahay, nakapag-ipon ka para sa business mo, or nakapag-invest ka. So sa paggawa ng ganitong klaseng vlogs guys, ay hindi lang motivation ang naibibigay mo sa mga viewers mo. So mas na-inspire sila, no? So sabihin natin, hindi man sila nasa Pilipinas or kahit nasa ibang bansa sila, so hindi lang naman ang target viewers mo dito yung mga Pilipino na nasa Pilipinas So syempre, kasama na dito yung ibang mga OFW rin, no? Kumbaga mas na-inspire sila na masipagan sa buhay. Uy, grabe pala to si Jenny's channel. Like for example, si Jenny, no, nakapagpatayo siya ng bahay sa, sabihin natin, sa ilang taon niyang pagtatrabaho sa Dubai, nakapag-invest siya, nakapag-invest siya sa lupa, nagkaroon siya ng farm. So grabe guys yung maibibigay na inspiration nito sa mga magiging subscribers nyo. So that's why para sa akin guys, yung pang-siyam is pwede rin kayo mag-focus sa mga vlogs regarding dun sa mga na-invest nyo na, ano ba yung nagbago sa buhay nyo nung nag-abroad kayo. So talagang for sure guys, no, para sa akin 90 to 100% is magkakaroon kayo ng fan base sa ganitong klaseng content. So yung pang-sampu natin guys, ito na yung pinakahuli, no. So wala siyang pinagkaiba doon sa number 9, pero dito sa pang-sampu guys is mag-focus kayo doon sa changes, doon sa pag-unlad ng buhay nyo, or wag nyong kakalimutan gawa ng vlog yung mga pagbabago sa buhay nyo, bukod doon sa business na ipundar mo, bukod dun sa lupa na nabili mo, bukod sa, sabihin natin, sa pagtatapos ng mga anak mo. So bilang isang OFW, dapat i-share mo sa mga magiging viewers mo kung ano nga ba yung nagbago sa buhay mo. No, pwede mong i-share miski positive or negative, kasi alam naman natin guys, bilang OFW is magbabakasyon tayo sa Pilipinas, saglit lang. Tapos magtatrabaho tayo sa abroad, aabuti ng 3 years, 5 years bago ka ulit makauwi sa Pilipinas. So kumbaga guys, maging totoo kayo sa viewers nyo. Dun sa pang-sampu natin guys, wag lang lagi positive, kasi mas maganda na yung i-share nyo din sa vlog nyo
no, yung pwedeng mabago sa buhay nyo kung kayo man ay mag-abroad. And at the same time, alam naman natin na most of the time pagka tayo ay nasa abroad is syempre minsan hindi na kayo kilala ng anak nyo kung may naiwan kayong anak nyo sa Pilipinas. Di ba, biruin nyo magtatrabaho kayo sa abroad ng 3 to 5 years tapos babalik kayo. Kumbaga iniwan nyo yung bata na maliit pa, pagbalik nyo malaki na. So meaning guys, kung share kayo ng vlog about dito, isabihin nyo ang lahat, yung mga pagbabago sa buhay nyo, yung transformation sa buhay nyo bilang isang OFW, no? Mapapositive man yan or negative. So, alam ko guys na hindi tayo masyado nagiging technical ngayon, pero most of the time, alam ko na itong vlog natin ngayon is makakatulong, especially sa mga vloggers natin abroad. Alam ko yung iba sa inyo sisimulan na gumawa or yung iba sa inyo is na-inspire at nagkaroon kayo ng idea. At ang hiling ko lang guys, sana kung kayo man ay nanonood ngayon, sana gumana sa inyo kung ano man yung gagawin nyo. So bago pala natin tapusin itong vlog na to guys is isang saludo muna, no, sa mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho abroad. Alam natin guys na hindi yun ganun kadali kasi miski ako naranasan ko din maging isang OFW. Biruin nyo guys, 9 months lang ako sa sa barko nun, pero yung first 2 months ko talagang aatakihin kayo ng tinatawag natin na homesick, no, na kung saan dahil first time mo nga sa abroad is doon kayo makakaranas ng lungkot talaga. So kumbaga guys, ang sa akin lang yung may advice ko sa inyo, lalo na sa mga OFW dyan na nagsisimula sa YouTube, is ituloy-tuloy nyo lang yan guys. Okay? Pero wag nyo i-pressure yung sarili nyo. Like for example, pagod na kayo sa trabaho and then gusto nyo gumawa ng vlog. Most of the time guys, hindi siya nagiging productive kasi nga parang napipilitan ka lang. Kaya ang may sasuggest ko guys, gawa lang kayo ng vlog like paunti-unti. Record lang kayo ng maiksi, no? So, kumbaga, hindi mo naman kailangan i-google yung isang araw mo sa pagbablog. Kumbaga, sa isang araw, for example, busy ka sa trabaho. So, kuha ka lang ng video about sa ganun topic. Tapos, tsaka mo siya i-edit kung makumpleto na. Hindi mo naman kailangan na magpaka-stress na dapat isang araw may content ako. So, wag ganun. Kasi guys, maapektuhan yung trabaho nyo. Baka mapagalitan pa kayo sa trabaho, magalit sa inyo yung amo nyo, lalo na hindi kayo nagko-concentrate dun sa task na pinapagawa nila sa inyo sa trabaho, no? So, yun yung may isasuggest ko guys. At least, dito sa video na to guys, nabigyan natin kayo ng idea kung ano nga ba yung mga content na pwede nyo gawin, especially sa mga OFW dyan, no? This year 2025. And alam ko talaga guys, 100% or sabihin natin 90 to 100%. After nyo panoodin ito at i-apply nyo yung mga content ideas na itinuro natin ngayon, is magkakaroon kayo ng fan base or supporters dito sa YouTube. At dahil dito, hindi nyo namamalayan, lumalago na yung channel nyo. No? And yun lang naman guys, kung sa tingin nyo nagustuhan nyo po yung vlog natin, don't forget to like, comment, share, and subscribe our channel DJMA for more videos like this. And by the way guys, ayan, usod tayo ng konti ulit. And shoutout pala sa mga channels na to. Ayan, so mega love shoutout po pala sa inyo, no? And ayun, sa mga viewers pala natin na nanonood ngayon guys, huwag nyo kakalimutan na i-subscribe ang ating channel DJMA, no? Kung kayo man ay OFW, kung kayo man ay mga kaibigan na natin na nandito sa Pilipinas, no? So maraming salamat sa always na panonood sa ating mga vlogs. And kung may mga tanong pala kayo guys sa inyong mga YouTube channels, is pwede nyo ako i-message sa Facebook or mag-iwan kayo ng comment dito sa ating comment box. And ngayon pa lang guys, humingi na ako ng pasensya sa mga kaibigan natin na hindi ko nare-replyan sa Messenger or dito sa YouTube kasi guys, medyo busy din talaga tayo. Okay, so yun lang naman guys, I will do my best para makapag-reply sa inyo. Okay, so yun lang, salamat!